Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hey class! Ready ka na ba? Dito natin malalaman kung paanong bundok, dagat, klima at likas na yaman sa Timog Silangang Asya ay nakakaapekto sa pamumuhay, hanap buhay at kultura ng mga tao. So spoiler alert! Hindi lang basta geography to. This is life mga anak. So, sit back, take notes, and let's explore the real tea sa ating physical at natural world. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Ma-identify ang mga katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya. Ma-explain kung paano nakakaapekto ang layamang likas sa pamumuhay ng mga tao. Makita ang koneksyon ng kapaligiran sa ekonomiya, kultura, at kabuhayan ng rehiyon. At makarelate sa mga isyong panlipunan na konektado sa kapaligiran. Kasanayang pampagkatuto. Naipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga bansa ng rehiyon sa pamumuhay ng Asyano sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan, kultura, at naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang ng kalagayang ekolohikal ng rehiyon. It's review time! Level up mo na yan! Natatandaan niyo pa ba yung nakaraan nating aralin? Ang kontinente, anyong lupa at tubig, ang Pangea o Pangaea at Continental Drift. Ngayong alam na natin yan, handa na tayong umakyat sa next level. Parang ML lang yan, syempre. Bago mag-rank game, review skills muna. Pares-pares time! Okay mga anak, it's time to test kung gaano kalalim ang memorya natin. Sa activity na to, itutugma ninyo ang column A na nandoon ang mga kontinente at sa column B ang mga description. Parang love life lang yan. Hanapin ang perfect match. So ayan, narito na ang mga tamang sagot na dapat tandaan para solid kayo sa lesson. Maaaring i-pause ang video para i-check nyo ng maigi tapos i-compare nyo sa sagot ninyo. Huwag mag-alala kung may mali. Kaya naman tayo nag-aaral para matuto. Kaya ready na? Let's glow up your challenge! So, sapat na ang tsikahan. Game na besh! Simulan natin to. Ihanda na ang utak, puso at lapis. Kasi maglalakbay tayo sa mundo na gamit ang kaalaman. Mag-e-explore tayo ng mga kontinente, anyong lupa, anyong tubig, at kung paano nito naapektuhan ang buhay ng mga tao. Oo, seryoso to. Pero promise, mag-e-enjoy ka. Parang field trip ng isipan. Kaya kung ready ka na, sabay-sabay nating isigaw. Game na besh! Alright class. Imagine this real quick. Kung bibigyan ka ng pagkakataong manirahan sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya batay sa likas na yaman nito, ano kayang bansa ang pipiliin mo at bakit? So ayan, may choice kayo. Pipili ka
Hindi lang dahil maganda o sosyal yung lugar, ha? Dapat based sa natural resources. May tubig, lupa, ginto, palay, kahoy, langis, or anything na makakatulong sa pamumuhay mo. Game ka na ba? Comment your sagot o sabihin sa seatmate mo. Para naman, i-share natin yan. Let's go! So class, pause muna tayo ha. Saglit lang. At kasi may papanoorin tayong malupit na video. At ang title nito, The Silent Rise of ASEAN as a Global Superpower. Silent na powerful? Ang galing! So habang pinapanood ninyo, bakit kaya tahimik pero umuusbong ang ASEAN? Anong meron sa Timog Silangang Asya kaya bigla tayong naging big deal sa mundo? Makinig ha, at focus mode muna. Huwag muna chika, huwag muna ML. Let's watch and learn. Okay, question muna tayo. Unang tanong, ano-ano ang maaaring makuha na biyaya ng likas na yaman ang mga mamamayan sa Timog Silangang Asya? Sige nga. Ma'am, ang pangingisda, pagsasaka at pagmimina ay pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay. Very good. Ano pa kaya? Ma'am, enerhiya po. Ang mga reserba ng langis at natural gas ay ginagamit para sa enerhiya at iniluluwas sa ibang bansa. Okay, very good. Nakikinig pa lang mabuti. Next naman, meron pa ba? Meron pa po. Ang mga produktong agrikultural at mineral ay iniluluwas. Ito'y nagdadala ng kita sa bansa. Ito po yung kalakalan. Okay, very good. Nakikinig naman pala. Sige nga, 100 points kayo dyan. Ang ikalawang tanong ay kung paano nakakaapekto ang paglinang ng likas na yaman ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa kanilang pag-unlad. Sige nga, sino ang sasagot? Ma'am, ako po. Okay, sige nga. Ang paglinang ng likas na yaman ay may malaking papel sa pag-unlad ng mga bansa tulad ng paglago ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pag-unlad, at ang pagpapalakas ng ekonomiya, ma'am. Okay, very good. So, nasasagot naman ang ating mga katanungan. Tayo na may magtungo sa ikatlong tanong. Ano ang nakikitang ugnayan ng paglinang ng likas na yaman sa aspekto ng agrikultura, ekonomiya, panahanan, at kultura ng Timog Silangang Asya? Ma'am, ako po. Okay, sige, pakinggan natin ang iyong sagot. Ang agrikultura po. Ang matabang lupa at saganang tubig ay nagpapalago ng mga pananim tulad ng palay, mais, at gulay na pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Alright, how about dun tayo sa ekonomiya? Ano naman ang meron sa ekonomiya? Ma'am, ako po. Sige nga, pakinggan natin. Sa ekonomiya, ang pag-export ng produktong agrikultural at mineral ay nagpapalakas po ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Okay, very good. Paano naman sa panahanan? Ano naman kaya yon? Ma'am! Ang panahanan ay ang tahanan ng karaniwang matatagpuan malapit sa sakahan, ilog at dagat na nagpapakita ng ugnayan ng paninirahan sa pinagkukunan ng kabuhayan. Alright, so last na lang. Yung kultura, ano naman kaya yon? Ma'am, ako naman. Sige, ikaw naman. Kultura po.
Ang mga tradisyon at paniniwala ay madalas na nag-uugnay sa kalikasan, tulad ng mga pista na nagpapasalamat sa masaganang ani. Okay, very good. So sinasabi niyong ang likas na yaman ay hindi lamang nagbibigay ng material na yaman, kundi humuhubog din sa paraan ng pamumuhay at kultura ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Very good. Class, tanong ko lang, sino dito ang may dream na umunlad ang Pilipinas? Siyempre, lahat tayo, di ba? Hindi na mangingibang bansa kapag umunlad ang Pilipinas. Pero, ito ang mahalagang tanong. Anong magagawa mo bilang kabataan para sa pag-unlad ng ating bansa? Kaya naman, sa activity natin ngayon, kayang-kaya para sa pag-unlad. Ilalagay nyo sa mga bilog kung paano kayo makakatulong sa pangangalaga at pangangasiwa ng bansa. Simple man yan o malaki, makakatulong yan. Kasi naman, small steps, malaki ang impact kapag sama-sama. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Ating tatalakayin ang likas yaman ng Timog Silangang Asya. Nasaan nga ba ang Timog Silangang Asya? Ang rehiyong ito ay nasa gitna ng Oriental or Indian at Australian geographic regions. Kaya, sobrang biodiverse o rich ang iba't ibang hayop at halaman. Tahanan din ito ng mga rare at cool na mga hayop. Sa Borneo at Sumatra, makikita ang chill na orangutan. Sa Malaysia, may bear cat at cute na tapir. Sa Indonesia, may Komodo dragon, as in legit dragon vibes. At Babirusa na parang wild pig. Imagine ninyo, meron tong horns. At syempre, sa Pilipinas, proud tayo sa Philippine Eagle. Isa ito sa pinakamalaking agila sa mundo. In short, dahil sa lokasyon ng rehiyon, sobrang yaman ito sa kakaibang wildlife na hindi mo basta-basta makikita sa ibang bansa. Kaya naman, dapat natin itong protektahan, di ba? Ngayon naman ay ang yamang mineral. Charot! Mineral! Pakiulit nyo nga. Mi-ne-ral. Alright. At enerhiya. Ito ang power ng rehiyon. Nariyan ang Brunei, Malaysia, Vietnam, at Indonesia. Mayroon tong langis na pangkuryente at negosyo. Sa Indonesia naman, may nickel at iron. Ito yung ginagamit panggawa ng gadgets at kotse. Siyempre, sa Pilipinas, mayroon tayong tanso, silver, coal, gypsum, sulfur, at nickel. Ito yung mga ginagamit sa construction, alahas, at kuryente. Sa Thailand naman, Myanmar at Laos ay may tin. Ito yung ginagamit para sa mga lata. Sa Vietnam, may petroleum at coal. Kaya naman boom! Ang daming gamit sa buhay. Kaya wag sayangin, gamitin ng wais. Agrikultura sa Timog Silangang Asya. Solid to! Sa Pilipinas, tayo ang top 8 sa buong mundo sa produksyon ng bigas. Kaya naman, lagi tayong may kanin. Only rice ba? Ganon. Sa Vietnam, number 2 sa pinakamalaking exporter ng kape. Kung mahilig ka sa coffee, pasalamat na kayo. Cambodia, nagtatanim ng bigas, mais at rubber. Panggawa ng gulong at iba pa. Ibig sabihin lang nito, malakas ang agrikultura sa rehiyon. Yung tinutukoy kong rehiyon, ang Timog Silangang Asya.
May pagkain, inumin, at gamit, galing lahat yan sa lupa. Kaya, dapat namang alagaan ang ating kalikasan. Agrikultura at iba pang produkto, aka agrikultura plus expert game equals Petmalu. Alam nyo ba? Parang Roblox din to mga besh. Kasi sa Roblox, kailangan mo ng resources para makapag-level up, di ba? Sa totoong buhay, ang mga bansa tulad ng Malaysia at Thailand, gamit nila ang agrikultura na nag-e-export ng mga pagkain at produkto para mag-level up. Sa Malaysia, top player sila sa paggawa ng tin or panglata. Tapos, nag-e-export din sila ng rubber, coco, at pinya. Parang sila yung supplier ng power-up sa mundo ng pagkain. Yung chocolates at cooking oil, included. Sa Thailand naman, level 3 sila sa seafood. Level 2 naman sa gypsum export. Nagluluwas din sila ng mga shrimp, coconut, corn, at sugarcane. Ito yung mga items na gustong-gusto nating kainin, parang mga rare drops sa laro. Imaginein mo na naglalaro ka lang ng Roblox tapos biglang may friend na from Malaysia or Thailand na nag-send sa'yo ng rare item para makatulong sa game mo. Ganon din yung world trade. Lahat nagtutulungan para smooth ang laro ng buhay. Gets? Ano sa palagay po ang pinakamahalagang likas na yaman na meron ang isang bansa? At bakit ito mahalaga? Sige nga, pakinggan natin ang inyong sagot. Mama ko po. Alright, sige. Ano ang nalalaman mo tungkol sa pinakamahalagang likas na yaman? Mahalaga po ang mga abiotic na likas na yaman tulad ng lupa, tubig, hangin, at mineral dahil ito ang pundasyon ng agrikultura, industriya, at iba pang pangkabuhayan. Okay, very good. So, tumungo naman tayo sa susunod na slide. Narito ang mga bansa at yamang mineral ng pinagkukunang yaman. Sabay-sabay nating basahin. Let's go! Pilipinas. Tanso, ginto, pilak, nickel, tingga, chromium, zinc, cobalt, manganese, langis, natural gas. Brunei. Langis, natural gas. Cambodia. Zircon, sapphire, ruby, asin, manganese, phosphate. Okay, very good. So, iyan ang pinagkukunang yaman ng Pilipinas, Brunei at Cambodia. In short, lahat ng bansa ay may kanya-kanyang yaman. Kaya mahalagang gamitin ito ng wasto para sa kabuhayan at kinabukasan. Sabi nga nila, kapag mayaman ang bansa, malakas din ang ekonomiya. Kaya naman, ating tuklasin kung ano-ano ang mga pinagkukunang yaman ng bawat bansa at yamang mineral. Handa na ba kayong magbasa? Let's go! Sabayan niyo ko. East Timor. Ginto. Petrolyo. Natural gas. Manganese. Marmol. Indonesia. Langis. Natural gas. Tin. Bauxite.
tanso, nickel, carbon, pilar, ginto, diamante, at ruby. Laos, carbon, batong apog, gypsum, tin. Akala nyo tapos na? Halina't magbasa pa tayo. More natural resources, more power. Let's go! Ulitin ninyo pagkatapos kong bigkasin. Handa na kayo? Malaysia, langis, natural gas, tin, bauxite, tanso, bakal, pilar, ginto, Singapore, luwad, Thailand, carbon, zinc, tingga, tin, gypsum, bakal, Vietnam, ginto, bakal, tin, zinc, phosphate, chromite, at carbon. Ayan, marunong naman pala silang magbasa. Palakpakan nyo nga mga sarili nyo. Punta naman tayo sa next slide. Kung gusto mong may bukas, alagaan mo ang likas. Hey class! Alam nyo ba na ang Timog Silangang Asya ay sobrang blessed sa likas na yaman? As in, from forest to minerals, to oil and wildlife. Lahat andito na. Pero, real talk tayo, pag napabayaan yan, tayo rin ang talo. Kaya sa topic natin ngayon, aalamin natin ang mga epekto or aka implikasyon kapag inalagaan natin o kaya naman pinabayaan natin ang kalikasan. So handa na ba kayo? Let's go Earth Warriors! Talakayin naman natin ang tungkol sa agrikultura. Sabi dito sa una, ang Timog Silangang Asya ay isang agrikultural na rehiyon. So, Timog Silangang Asya ay mayroong farm goals. Isa itong agrikultural na rehiyon na ang ibig sabihin ay maraming taniman. Yung sumunod naman, nakatutulong ang monsoon climate at mahahabang ilog sa pagpapayabong ng mga kapatagan at lambak para sa pagsasaka. Imagine ninyo, monsoon plus mahahabang ilog equals perfect combo para sa pagsasaka. Ang huli naman, mga pangunahing produkto. Nariyan ang bigas, mais, o rubber. So dahil dito, nabubuhay ang mga ito sa kapatagan at lambak. Parang giant rice field IRL. Ang top products, syempre yung nasa example. Ano nga kasi yon? Bigas, mais, rubber. Rubber na galing sa puno hindi to eraser. So in short, klima plus anyo ng lupa is equals to sagana sa tanim at pagkain. Kaya naman, mahalaga ang kalikasan sa agrikultura.
Tingnan mabuti ang nasa screen. Saan kaya masagana ang tanim? Ang sabi dito, sa Mekong and Tonle Sap na matatagpuan sa Cambodia. Isa pa ay sa Chao Phraya. Ito yung river na matatagpuan sa Thailand. Next is yung rice terraces na makikita naman sa Banaue, Philippines. And the other one is Java na matatagpuan sa Indonesia. Last, Irrawaddy River or yung valley na matatagpuan sa Myanmar. Bakit kaya sinasabing ang lugar na ito ay produktibo? Dahil sa tubig at matabang lupa. Halos lahat ng tao rito umaasa sa pagsasaka bilang hanap buhay. In short, pag may agrikultura is equals to buhay sa rehiyon. Ang agrikultura ngayon, it's still a big deal. Narito ang mga kasalukuyang kalagayan ng agrikultura ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas, marami pa rin ang umaasa sa pagsasaka para mabuhay. Sa Thailand, expert sila sa palay, mais at prutas. Sila pa rin ang isa sa top exporters ng bigas at pineapple. In short, sa Southeast Asia, ang agrikultura ay trabaho, pagkain at kita. Kaya naman, mahalaga pa rin ito hanggang ngayon. Siyempre, may agri-vibes pa rin sa iba't ibang bansa. Sa Indonesia, focus sila sa palay at palm oil production. Sa Cambodia at Laos, umaasa sa kalikasan, pero kulang sa modernong gamit sa sakahan. Sa Vietnam naman, nagle-level up sila sa bigas, kape at iba pang pananim. In short, lahat sila ay busy sa farming. Pero iba-iba rin ang progress. Kaya mahalaga ang tools, kaalaman at tamang pag-aalaga sa kalikasan. Dito naman, boom ang ekonomiya. Lumalakas na ang pagawaan at serbisyo. Hindi lang puro sakahan. Sa Cambodia, 70% ng kita galing sa industriya ng kahoy. Sa Malaysia, sikat sa timber at minerals. Sa Laos, kumikita sa handicrafts like paghahabi at silver crafting. In short, hindi lang tanim, pati likha at serbisyo, patok sa ekonomiya ng rehiyon. Kung kanina, puro tayo agrikultura, ngayon naman, we're going to talk about ekonomiya level up. So, sa Vietnam daw, sikat sa textiles, electronics, sasakyan, at langis. Sa Indonesia, mabilis din ang pag-asenso dahil sa strategic location. Sa Singapore, parang delivery hub ng Asia. Isa itong entrepot plus big time sa electronics, chemical, oil refining, at serbisyo. Class, pag sinabing entrepot, isa itong stopover ng mga produkto. Parang nasa bus ka lang. Pag gusto ng driver at malayo ang biyahe, mag-i-stop over kayo, di ba? So parang ganun lang din po ang Singapore. In short, iba-iba man ang style, lahat sila ay powerhouse sa ekonomiya ng Southeast Asia. Ang galing, di ba? Dito naman ay pag-uusapan natin ang economy status update. Sa Pilipinas, boom tayo sa mining at farming, pati na rin sa services. Yan ang nagpapalakas sa ating kita. Sa Singapore,
walang natural resources, no problem. Ginagamit ang lokasyon bilang entry pot para umangat. In short, kahit magkaibang style, parehong may diskarte para sa asenso. Narito naman ang iba't ibang power moves sa ekonomiya. Sa Malaysia, sikat sa kahoy, goma, langis, at minerals. Sa Vietnam, boom din sila sa electronics at tela. Plus, may kita pa sila sa coal at petroleum exports. Sa Indonesia naman, mayaman din sila sa langis, uling, at nickel. Parang treasure chest ng yaman. In short, malalakas sila sa exports kaya umaangat ang ekonomiya. Sa panahanan at kultura. Ma'am, ano po kaya yung panahanan na yun? So parang ibig sabihin nito, tirahan. Okay? So i-discuss natin to. Tirahan is equals to depende sa lugar. Okay? So first, ang panahanan ay nakaayon sa klima at lokasyon. Meron tayong tinatawag na stilt houses. Ibig sabihin, ito ay nasa tabing dagat at karaniwan sa mangingisda. Meron din tayong nipa huts, kung saan matatagpuan ito sa taniman, sakahan o bukid para sa mga magsasaka. Pero, dahil sa urbanisasyon, unti-unti nang napapalitan ng semento at bricks ang mga bahay. In short, ang tirahan ay naaayon sa lifestyle, pero nagbabago rin sa modernong panahon. Tingnan natin, panahanan. Panahanan. Okay, yan po yung tirahan. So, pag-usapan naman natin ang city life. Meron din silang upgrade. Sa mga lungsod, dumadami na ang mga condominiums at subdivisions. Dahil na rin yan sa pag-shift mula sa pagsasaka, papuntang industriya at serbisyo. Nag-iba na rin ang uri ng tirahan at pamumuhay ng mga tao. In short, habang umuunlad ang trabaho, level up din ang tirahan. Ganon. Sige, alam niyo yung word na glow up, di ba? So, dito sa panahanan, mayroon ding glow up. Sa Pilipinas, galing tayo sa nipa huts. Pero ngayon, pa-modern na. Lalo na sa mga lungsod. Marami na dyan ang konkreto ang bahay. Sa Vietnam, probinsya ito. Traditional pa rin ang bahay, pero sa lungsod, modern vibes na rin. In short, habang umuunlad ang bansa, sumasabay din ang bahay at lifestyle. Atin namang talakayin ang iba-ibang house goals sa bawat bansa. Sa Malaysia, may mga probinsya na uso pa rin ang bahay kahoy. Sa Thailand at Cambodia, combo ang traditional plus modern na bahay. Sa Singapore naman, super urban. Karamihan ay nakatira sa mataas na buildings. In short, ang tirahan nila ay nakadepende sa lifestyle, lugar, at level ng pag-unlad. Sagutin nyo nga ito? Paano nakatutulong ang maayos na pangangalaga ng likas na yaman sa pag-unlad ng agrikultura, ekonomiya, at pamumuhay ng mga mamamayan sa Timog Silangang Asya? Sige nga, tanongin natin sila. Ma'am, ako po. Okay, sige. So, ano ang sagot mo? Ma'am, kung inaalagaan ang likas na yaman, tulad ng lupa, tubig at kagubatan, siguro po
mas healthy ang lupa, kaya mas marami tayong ani at mas maraming pagkain. Very good. So, agree ba kayo doon? Okay. Punta naman tayo sa next page. Let's G! Hands-on muna tayo. Gamitin natin ang natutunan sa likas na yaman, agrikultura, at ekonomiya. Narito ang inyong pangkatang gawain. Gagawa kayo ng isang action plan para sa isang programa at isyong pangkapaligiran na nakalahad na sa talahanayan ang isang halimbawa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ito. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Okay, class? Hindi lang to pang memorize. Pangbuhay to. Kaya tara, apply na natin to in real life. Good luck! Tama o mali? Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Kumuha na kayo ng inyong papel at bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa activity na ito. Handa na ba kayong ipakita ang inyong brain power? Check natin kung solid ka na dito. Narito ang ugnay-unawa. Sa bahaging ito, kayo ay magbabahagi ng mga obserbasyon at itatala ninyo ang impormasyon tungkol sa likas na yaman ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at kanilang ugnayan sa aspekto ng agrikultura, ekonomiya, panahanan, at kultura. So, 10 minutes para gawin ang bagay na ito. Good luck! What's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? If you know it, show it, and do it. Narito ang paglalahat. Maaari ninyong i-pause ang video para gawin ito sa inyong sagutang papel. Alright, ngayon alam na natin kung gaano kahalaga ang likas na yaman, agrikultura at ekonomiya sa buhay ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Tandaan ninyo, walang asenso kung walang pag-alaga sa kalikasan. Kaya, huwag tayong maging learning machine. Dapat tayo rin ay earth-friendly, king and queen. Kita-kits sa next lesson. Stay smart, stay kind, and stay eco-friendly.